Muli po, magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Magandang araw din sa mga nanonood sa ibang bahagi ng mundo. Hindi po tayo nakapag-live kagabi. Medyo po pagod tayo maghapon. Kaya ngayong gabi po tayo magkakaroon ng talakayan sa mga maiinit na issue kahapon at ngayong araw. Ang pinakamainit na balita, itong pagkakabasura ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Associate Justice Marvic Leonin ng Supreme Court. Pag-usapan po natin yan maya-maya. At magkaroon din po tayo ng mga latest na updates tungkol sa hanayan sa politika ngayon. Talagang umiinit ang bangayan sa loob ng PDP laban. Umiinit ang awayan ni Secretary Cos at ni Manny Pacquiao sa loob ng PDP laban. Pag-usapan po natin yan maya-maya. At syempre, ngayon ang ika-63rd na birthday ni dating Secretary Jesse Robredo. Pag-usapan po natin ang legacy ni Secretary Jesse Robredo. Yan po ang mga paksang tatalakayin natin ngayon. Habang hinihintay pa natin ng iba, lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Mula po sa grupong Asin. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo. May mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Tinatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga tao sinlaya ng ibon. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan niya ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin niyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadalhin kabilang sa inyo. Duol mga kaigsunan, paminaw ka mo. Doon ako'y dadang ang mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwa gisag nato.
Yan po ang awiting balita ng grupong Asin. Mapapansin nyo po, hindi na ito yung dati kong pinapatugtog na talagang original na pagkakakanta ng grupong Asin dito sa kantang ito. Ano po kasi tayo, kapag ina-upload natin sa YouTube, syempre, may copyright yung kanta na yun ng Asin eh. Kapag ina-upload na natin sa YouTube, inaalis nila yung portion na yun. At least itong pinatugtog natin ngayon, hindi ito yung original na kanta ng grupong Asin. Gusto ko kasi yung kanta na yan kasi yan ang yung unang linya pa lang ng kanta, lapit mga kaibigan at makinig kayo. Yan. Kumbaga, yun yung gusto ko ring sabihin sa mga nanonood sa atin. Lapit mga kaibigan, lapit mga kababayan, makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Yan. Alam ko po na ang ating mga kababayan, uhaw na uhaw kayo sa pag-uusap sa mga balitang nangyayari sa ating bansa. Alam kong uhaw na uhaw kayo sa mga paliwanag ng katotohanan sa likod ng mga balitang ito. Lalo pa sa ating bansa ngayon na grabe ang fake news, grabe ang disinformation, misinformation. Naghahanap ang ating mga kababayan ng makatotohanang pagpapaliwanag ng mga bagay sa likod ng mga balita. Gayon din ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Alam kong uhaw na uhaw kayo, hindi lamang sa mga balita dito sa bayan natin, kundi sa mga paliwanag din. Kung ano ba ang mga bagay-bagay sa likod ng mga kaganapan sa ating bansa. Yan po ang sinisikap na gawin ng inyo pong lingkod na si Attorney Enzo Recto. Yan. Gabi-gabi po hanggat kakayanin natin, magtatalakayan tayo. So magandang gabi syempre ang ating regular na viewer sa Australia, si Ma'am Rachi Buminjola, nanonood sa atin. Kahit alanganing oras na sa Australia, itong si Ma'am Rachi Buminjola, talagang kasama natin to lagi. Yan. Sa Hong Kong, si Otoy Varnes Pablo, lagi rin itong nanonood sa atin. Siyempre, si Lucito Sapno Sr. sa Michigan, USA. Magandang araw po na panonood po ninyo. Si Jeanette Rubin sa Hong Kong. Yan. Magandang araw ng panonood po sa inyo. Siyempre, nanonood din sa atin sila Christy Tagle, si Daisy de la Cruz Bilicanio, Rosana Carmona, si Janrac Crillanes, si Michelle Andrea Madrigal. Good evening din po sa inyo, Ma'am Michelle Andrea Madrigal. Si Mel Biglang Awa, nanonood sa atin. Si Bill Sugbatak, Maugmang Banggi. Ayan. Si Munding Elia. Si Leo Montes Maratas, Relator. Ayan. Si Delphine Maravillas, nanonood po sa atin from Pampanga. At si Manuel Toribio. Maya-maya po, alam ko, mag-ano na rin, susunod na rin yung iba pa nating mga Kasi minsan nakaka-start ako, minsan nga 9:45 na. Siguro iniisip ng ating mga regular viewers, wala pa si attorney. Siguro ay kagabi hindi tayo nakapag-live. So baka iniisip nila walang live tayo ngayon. Si Nick Climaco from Cebu, magandang gabi. Si Freddy Canachele, yan. Pag-usapan natin itong tungkol sa impeachment ni Associate Justice Marvic Leonin. Unang-una, ang Supreme Court ngayon, ang Korte Suprema, ano po yan dalawa na lang dyan ang natitirang justices na appointed pa ni Pinoy, si Marvic Leonin at si Kagiwa. Si Kagiwa at si Marvic Leonin. Yung lahat nandyan, mga na yan, pati yung Chief Justice, mga appointed na yan ni Duterte. Kaya asahan natin na ang Korte Suprema ay dominado na yan ng mga Duterte appointees. Yung tungkol kasi sa protesta ni Bongbong Marcos,
ang unang humawak niyan si Kagiwa. Ay si Kagiwa appointed din yun ni Pinoy. Pinag-initan si Kagiwa ng mga kampo ni Bongbong, linipat kay Leonin. Ay si Leonin, independent-minded din yan eh. Hindi yan, hindi yan hawak ni Duterte. Hindi rin yan maka-Marcos. Pero fair naman ito, independent-minded nga. Ibig sabihin, kapag nagdidesisyon naman at nagdidesisyon naman sa mga kaso, ito naman si Associate Justice Marvic Leonin ay fair. Patas naman ito. Talagang tinitingnan nito yung mga argumento. Yan. Kumbaga, yan. Kaya lang siyempre, ito kasing sila Bongbong Marcos, gusto talaga nila makaupo si Bongbong sa pagka-vice presidente kasi ito yung magiging basihan para sa pagtakbo niya sa 2022. Yan yung plano. At ang inaakala nila Bongbong Marcos, dahil karamihan ng mga justices ay hawak ni Duterte, at sila naman ay kakampi ni Duterte, tinulungan nila si Duterte, malaki ang naging panalo ni Duterte sa Northern Luzon, sa Ilocos Region. Malaking naging panalo dyan ni Duterte, lalo sa lugar ng mga Marcos, sa Ilocos. Kaya ang inaasahan ng mga Marcos, susuklian ni Duterte yung kanilang pagtulong. Hindi lang yan tulong sa buto kahit pinansyal. Nung malakas na si Duterte, yung pera ng mga Marcos binuhos na rin kay Duterte, kaya lalong lumakas si Duterte. Ang iniisip ng mga Marcos, kalagitnaan, 2016 sila na-elect si Duterte, nanalo ding Vice President si Leni, at dahil sa protesta, mga kalagitnaan, mga 2018, lalabas yung desisyon ng PET, yung Presidential Electoral Tribunal. Ito rin yung Supreme Court. Kaya lang, kapag ang Supreme Court ay dinidinig yung protesta sa Presidente at Vice Presidente, ang tawag sa kanila, Presidential Electoral Tribunal. Inaasahan ni Marcos, natutulungan siya ni Duterte na brasuhin ang mga justices ng Supreme Court. Kasi ang lamang lang naman ni Leni kay Bongbong, 250,000. So ang iniisip ni Bongbong, yung tatlong probinsya, Camarines Sur, Negros yata yun, at saka Iloilo, doon sa tatlong probinsya na pinailot niya para magkaroon ng recount, mababawi na yung lamang niyang 250,000. Kailangan niya yung imaniobra, kailangan imaniobra sa loob ng Presidential Electoral Tribunal para makaupo si Marcos bilang Vice President at matanggal si Cory. Si Leni. Tuwang-tuwa si Bongbong kasi sa isang pagtitipon, kasama ni Duterte si Bongbong, pinakilala na si Bongbong ang susunod na Vice President. Ang uupong tunay na Vice President ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Palakpakan yung tainga ni Bongbong kasi akala niya talaga suportado na siya ni Duterte. Ang problema, lumabas yung recount, walang nabago. Nadagdagan pa yung boto ni Leni Robredo. Kaya hindi maintindihan ni Bongbong bakit nangyari yon. Pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Tuloy lang sa laban. Pero notista niya naman ngayon yung Maguindanao, yung Lanao del Sur, at saka Basilan ba yun o Tawi-Tawi? Basta yung sa Mindanao. Yun naman ngayon ang kini-question niya. Ang problema, dinismiss na ng Supreme Court yung protesta. At ang sumulat ng desisyon ay itong si Marvic Leonin. Pero, sinang-ayunan niya ng 15 miyembro ng Korte Suprema. Sinang-ayunan. Kaya walang nangyari. Nagtaka si Bongbong, bakit wala man lang justice ng Supreme Court ang pumanig sa kanyang protesta. Lahat ng mga justices ng Supreme Court sumang-ayon sa sinulat na desisyon ni Leonin. Doon, iniisip ni Bongbong anong nangyari. Samantalang malakas si Duterte sa Korte Suprema. Kontrolado niya yan. Natanggal nga si Sereno. Tapos kahit yung kaso ni De Lima, nung nakarating sa Supreme Court, nagdesisyon ang mga justices ng Supreme Court para pagtibayin yung
pagkakakulong ni De Lima. So bakit dun sa protesta niya, lahat ng justices wala man lang kumampi sa protesta niya? Kaya dito nakikita na naiisip ni Bongbong, hindi yata siya tinulungan ni Duterte. At yun, na-expose yan. Kasi parang ang iniisip naman siguro ni Duterte, una, nakabawi na siya sa mga Marcos. Pinalibing niya na ang dating diktador na si Ferdinand Marcos, pinalibing niya na sa libingan ng mga bayani. Kung bayad na siya. Para sa kanya, bayad na siya doon. At saka hindi niya papanalunin si Bongbong na makaupo itong Vice President kasi ang iniisip ni Duterte yung 2022 elections. Siyempre, ayaw ni Duterte kay Bongbong. Mas gusto niya yung anak niya, si Sara. Kasi hindi siya nakakasigurado kay Bongbong. Paano kung suportahan niya si Bongbong sa presidente? Tapos pag nanalong presidente si Bongbong, pag lumabas yung warrant of arrest ng International Criminal Court, ay ipaaresto siya ni Bongbong. Mahirap magtiwala. Hindi niya naman yung kadugo. Ay siyempre, kung presidente na si Bongbong, ang iisipin niya ay maging mabangot siya sa tao. At para maging mabangot siya sa tao, kapag lumabas yung warrant of arrest kay Duterte mula sa International Criminal Court, malaki ang posibilidad, ang kinakatakot ni Duterte, kung ipaaresto siya ni Bongbong. Kaya ayaw ni Duterte yon eh. Ang iniisip ni Duterte, kailangan ang maupong presidente sa 2022, kung hindi si Sara, si Bongo. Kahit nga kay Pacquiao, wala siyang tiwala. Wala siyang tiwala kay Bongbong, wala siyang tiwala kay Pacquiao. Ang may tiwala lang siya kay Sara at kay Bongo. Kasi ang iniisip niya, lalabas yung mga sabihin nating taong 2022 o 2023, baka lumabas na yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Takot siya na baka pag ang presidente ay si Bongbong o kaya si Pacquiao, kapag suportahan niya ito, kahit naman suportahan niya ito, pag lumabas na yung ICC warrant of arrest, presidente na ito, hindi niya nakontrolado. Kaya ang ni Duterte, hindi dapat manalo si Bongbong na presidente sa 2022. Pwede pa vice president ni Sara. At para hindi manalong presidente si Bongbong sa 2022, at para pumayag itong mag-vice president na lang, dapat wag lumakas si Bongbong. At para wag siyang lumakas, dapat wag manalo sa recount. No? Kaya alam ito ng mga justices ng Supreme Court, wala naman sa kanilang paabot na ipanalo nyo si Bongbong. Suportahan nyo si Bongbong sa protesta niya laban kay Leni. Wala namang ganong nakarating sa mga justices ng Supreme Court. Kaya nagdesisyon yung mga justices ng Supreme Court base sa kung anong tingin nila ay tama. Naisahan si Bongbong doon. Ngayon, para makabawi si Bongbong, ang gusto niyang gantihan itong si Marvic Leonin. Gusto niyang gantihan itong si Marvic Leonin kasi mainit talaga ang dugo ni Bongbong kay Marvic Leonin. Kaya, si Gadon na makamarcos na abogado at si Calida na Solicitor General na makamarcos din, sila nagtulong-tulong para gawin yung impeachment complaint laban kay Leonin. Siyempre, ang ginamit na namang tuntungan, yung SALN. Hindi raw nag-submit ng SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ito rin yung ginamit na issue kay Ito rin yung ginamit na issue kay Chief Justice Sereno. Kaya kinasuhan ng impeachment. Pero hindi naman natuloy yung impeachment complaint niya, natanggal si Chief Justice Sereno sa co-warranto. Anyway, gustong gantihan ni Marcos itong si Leonin. Kaya lang, pagpadating sa Kamara, sa House of Representatives, kailangang may mag-sponsor na congressman. Ang nag-sponsor na congressman nung complaint laban kay Leonin, yung pinsan mismo ni Bongbong, si Congressman Barba. Ay, ang mga Barba, pinsan niya ng mga Marcos sa Ilocos. Ngayon, pagdating ng complaint, ang inaasahan nila Bongbong Marcos, susuportahan sila ng mga kongresista. Lalo pa ang nakaupong majority floor leader ay pinsan niya, si Martin Romualdez. Pamangkin yan ni Imelda Romualdez Marcos, taga Leyte. Pinsan yan, first cousin ni Bongbong. Ang ginawa naman ni Martin Romualdez, para wag naman siyang mapahiya sa kanyang pinsan na si Bongbong,
pinasa sa Justice Committee. Ay, yun naman talaga dapat ang proseso. Pagkagaling sa pagka-calendar ng schedule ng pagdinig, ipapasa na ito sa Justice Committee ng Kamara at doon na yun pag-uusapan. Kung sufficient ba yun in form and in substance. Kaya lang, sa talakayan sa loob ng Justice Committee, nagboto yung 37-0. 37-0. Yan, dinismiss yung yung impeachment complaint laban kay Marvic Leonin. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito hindi na kontrolado ni Duterte ang House of Representatives? Hindi naman sa ganon. Kaya lang ang mga buwayang kongresista, ang mga mambabatas na yan, pag wala namang instruction sa galing sa Malacanang, ilusot nyo to. Ano man ang mangyari, ilusot nyo to. Kasi ito ang gusto ni Duterte, ni Presidente. Tulad ng ABS-CBN, may instruction na talagang wag nang i-renew ang prangkesa ng ABS-CBN. Ganon din yung kay yung impeachment kay Sereno. Talaga, di ba, nung nagkaroon ng pagdinig sa House Justice Committee pa lang, talagang bastusan yon. Sila pa noon sila Pariñas, sila Pantaleon Alvarez, sila Umali. Talagang sobra-sobra ang pagbabastos doon kay Sereno. Kaya nang nagkaroon ng pagdinig doon, talagang mayayabang ang mga kongresista. Alam nila kasing may instruction mula sa Malacanang na talagang i-impeach si Sereno. Dito, walang instruction. Kung walang instruction galing sa Malacanang, wala. Unang-una, kung may gustong ilusot ng ganyan, pera yan. Binabayaran mga kongresista. Kapag may pinapagawa sa kanilang alanganin, sobre-sobre yan na binabayaran sila. Wala namang nakarating na sobre at wala namang instruction galing sa Malacanang. So, bumuto lang yung mga kongresista kung anong tingin nila. Bakit nila ipagpipilitan yan? Hindi naman nila interes yan. So, naisahan na naman si Bongbong Marcos. Ito talagang si Bongbong Marcos, talunan talaga ito. Sunod-sunod ang pagkatalo nitong ni Bongbong Marcos. Kawawa naman. Ngayon, dinakita na ni Bongbong na talagang si Duterte walang suporta sa kanya. Hindi siya sinuportahan sa protesta niya sa Presidential Electoral Tribunal. Hindi pa rin siya sinuportahan sa pag-impeach kay Leonin. Kaya wala. Bakit hindi sinuportahan ni Duterte? Unang-una, bakit naman iniisip ni Duterte, bakit niya susuportahan yan? Wala namang problema sa kanya kung si Leonin ay nandyan pa rin sa Korte Suprema. Mabuti nga yun. At least may isa o dalawa na miyembro ng Korte Suprema na hahayaan niya lang na maging independent-minded. Bumoto, kunwari, taga-kontra, para masabing may demokrasya. Anyway, ano ba naman ang boto ni Leonin at saka ni Kagiwa? Dadalawa lang yan. Isa silang na miyembro ng Korte Suprema, pati Chief Justice kanya, sigurado ng lahat ng gusto ni Duterte masusunod. Kahit pa magkontra itong si Leonin. Kaya hayaan na lang yan. At least maipakita sa ibang mga bansa na may demokrasya sa Pilipinas. Kaya hindi ipipilit ni Duterte. Hindi niya interes yun. Kay Bongbong lang talagang interes yan. Yung pag-impeach kay Leonin. At yung mga kongresista naman, dahil wala namang kumpas, wala namang instruksyon, wala namang sobre na nakarating sa kanila, para ilusot yung impeachment ni Leonin. So, hindi nila ito inaksyonan paborable sa pag-impeach kay Leonin na sa House Committee pa lang pinatay na. At saka gustong ipakita ni Duterte kay Bongbong Marcos na pumayag ka na lang na mag-Vice President kay Sara. Mahina ka na, hindi mo kayang mag-presidente. Yan yung gustong ipakitang mensahe dito ni Duterte. Yan. Kaya gusto talaga ni Duterte ipakita kay Bongbong na pumayag na siyang maging Vice President ni Sara. Siyempre, ayaw ni Duterteng mahati yung Kailangan niya rin yung boto ng Ilocos. Malakas din siyempre sa Ilocos, baluarte yan ng mga Marcos. At si Sara Duterte, Mindanao, Luzon si Bongbong. Siyempre, gusto ni Duterte, Sara Duterte, Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos naman kasi gusto ring magpresidente. Ang iniisip niya, matanda na siya. Kung maghihintay pa siya ng 6 na taon,
sa 2028 pa siya magpipresidente, hindi niya nakakayanin. Matanda na siya sa panahon na yan. At saka, baka hindi na ganon katanggap-tanggap sa mga tao ang mga Marcos. At least ngayon kasi sa panahon ni Duterte, parang na-rehabilitate ang mga Marcos eh. Parang yung mga baho nila, yung masamang record ng mga Marcos sa mamamayan, parang na-rehabilitate. Kasi tingnan nyo, si Bongbong Marcos muntik nang manalong Vice President noong 2016, 250,000 lang ang lamang ni Lenny. Kaya parang iniisip ng mga Marcos, ito na yung pagkakataon. Pagkatapos ng Duterte, tayo naman ang humawak ng presidente, makabalik tayo sa Malacanang. Pero siyempre, hindi papayagan ni Duterte yan. Kasi nga, ang iniisip ni Duterte, tambak-tambak na kaso ang haharapin niya sa 2022. Kapag at pwedeng lumabas na yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Yun, matindi yun. Kaya ang gusto ni Duterte, pasiguruhin na ang uupong presidente, kapag presidente na, hindi siya ipagkakanulo, hindi siya tatraydorin. Ay kapag si Bongbong ang naging presidente, hindi siya nakakasiguro. O kaya kahit na si Pacquiao. Kaya talagang ang pinaplano ni Duterte, si Sara. Kaya itong lahat ng ito, yung hindi pagkapanalo ni Bongbong sa protesta, itong pagkabasura ng impeachment ni Leonin, bahagi ito ng pagpapahina kay Bongbong. Para ipakita kay Bongbong, huwag ka nang mag-ambisyong magpresidente. Wala na. Tapos na ang Vice President pwede. O yan. Kasi kung Vice President, wala namang kapangyarihan yan. Si Sara pa rin naman ang presidente. Yan. At saka mahihirapan na rin kontrolin ang mga kongresista ngayon kasi patapos na ang termino ni Duterte, lame duck president na. Ang mga kongresista iniisip na re-election din nila sa 2022. Kaya kung ayaw na rin nilang masyadong kung ang mga pinapagawa kanila ni Duterte ay masyado na ring unpopular, masyado nang ikagagalit ng tao, hindi na nila ito susundin. Kasi iniisip na rin naman nila yung election nila sa 2022. Sa kalagitnaan nitong taong ito, pag kalagitnaan ng taong ito, lahat ng budget sa 2021 halos may re-release na yan. Ang mga kongresista kasi, sumusunod lang yan sa presidente kapag yung mga budget na nakaalat sa kanila. Kasi yung budget ng 2021, mayroon dyan. Halimbawa, si Congressman Villapuerte o kaya si Congressman Puentebella, mayroon doong budget na naka-allocate sa kanya ngayong 2021. Hindi pa yan nare-release ngayong June. Pero pag napirmahan na yung release niyan mga bandang July, August, wala na. Pag nag-filing of candidacy sa October, hindi na kontrolado halos ng presidente ang mga kongresista. Kung saan sana yan lilinya. Mayroon na diyang magpapakyaw, mayroon na diyang mag-iisko, mayroon na diyang maglileni Robredo. Mahihirapan na si Duterte. Kaya itong nangyayari sa Kongreso ngayon, sinalang itong impeachment ni Leonin sa panahon na patapos na. 2022 na. Ilang buwan na lang. Anong buwan ba ngayon? May o June na nga. Ilang araw? June na eh. July, August, September. 4 months na lang. By October 1, filing of candidacy na. So, ibig sabihin, hindi na, ang mga kongresista, iisipin na nila election sa 2022. Ngayon, bakit pa nila pagkakaabalahan itong impeachment ni Leonin? Busy na sila sa election sa 20. Pag pinag-aprubahan nila ito, maaabala sila nito. Gaano ba ito kaimportante sa kanila? Mayroon bang perang involved dito? Wala. Kung wala din lang, hindi na nila yan pagkakaabalahan. Ganyan ang kaisipan ng mga kongresista. Kaya kawawa na naman si Bongbong Marcos. Tayo, salamat na rin lang at nandyan pa rin si Leonin. Nung nagpasumpa ng mga bagong pumasa sa bar, ito yung bahagi ng speech ni Leonin. Sabi ni Leonin, huwag matakot. Our silence maintains the status quo. Our silence ensures that others will also be victimized. Silence about corruption and abuse of power is not only unjust. Our silence when we have the ability to speak is also injustice. Yan yung message ni Leonin sa mga bagong pasang abogado ng pinasumpa noong nakaraang taon. Kaya napakalinaw na si Leonin talaga independent-minded ito. Sabi ni Leonin, ang pananahimik sa panahon
na mayroong pag-aabuso sa kapangyarihan at laganap ang korupsyon. Ang pananahimik samantalang may kapangyarihan kang magsalita, yan din ay inhustisya o kawalang katarungan. Napakagandang mensahe. Kaya salamat na lang kahit papano hindi natuloy ang impeachment kay Leonin. At least nandyan pa rin siya. Magkakaroon pa rin ng isang magaling na huwes ng justice sa Supreme Court na magdi-dissent, kukontra sa mga pinagagawa ni Duterte. So yan po ang siya nga pala bago tayo magpatuloy. Yung ating pong ating mga viewers, paki-subscribe ng ating YouTube channel. Mayroon na rin po akong YouTube channel, Enzo Recto, yan po. Halos 1,000 na ang 850 na kanina. Sana kulang pa tayo ng 150 ipaki-invite ng inyong mga kapamilya, ng inyong mga kakilala, ng inyong mga kaibigan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Para naman, kasi pareho natin gagamitin YouTube at Facebook. Kasi maraming mga lumalabas sa YouTube, mga fake news sa mga maka-DDS, maka-Marcos. Tayong mga antay, kulang, hindi natin masyadong nagagamit ang YouTube. Kaya paghahanda na natin to sa bakbakan sa social media, lalo sa YouTube. Sana suportahan nyo yung ating YouTube channel. Yan po, Enzo Recto. Yan. Pagpatuloy natin ang ating talakayan. Itong si Duterte, para ipakita kay Bongbong na pumayag na ito na mag-vice presidente, parang pinapakita ni Duterte, pag hindi ka pumayag, Bongbong, na mag-vice presidente, kay Sara, akong tatakbong vice presidente. Kaya ito, pino-float na naman ito, Duterte not closing doors on running as vice president in 2022. Napakatindi. Kapag tinuloy niya itong pagtakbong itong vice presidente, wala na talagang Pilipinas. Lahat ng ginawa niya sa Davao, gagawin niya dito. Eh di ba ganyan yung ginawa niya sa Davao? Nung natapos yung 3 terms niya sa pagka-mayor, 3 terms ay bawal sa konstitusyon. Pagkatapos ng 3 terms, hindi ka na pwedeng tumakbo bilang mayor. Kaya ang ginawa ni Duterte, nag-vice mayor siya. Si Sara yung mayor. Ngayon, siyempre, dahil hawak nila ang politika ng Davao, nanalo siyang vice mayor. Si Sara yung mayor. Ngayon naman, gagawin nila yan. Balak niyang gawin sa Pilipinas, garapala na talaga yan. Papayag pa ba tayo niyan ng mga Pilipino? Pag pinayagan natin yan, tapos nanalo yan, Duterte Sara, tapos Rodrigo Duterte sa Vice President, parang napakaano naman na ng politika natin. Napakabulok na talaga. Kawawa na ang ating bansa, mga kababayan. Sana, Pero ang tansya ko dyan, pinipressure lang ni Duterte yung mga kampo nila Bongbong na parang pumayag na. Kasi kung hindi papayag si Bongbong na mag-vice kay Sara, tatakbo siyang vice. Parang panakot ito eh. Panakot ito kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong iniisip niya rin ituloy ang pagtakbo. Parang warning ito ni Duterte, pinoplot niya yung pangalan niya na Duterte. Si Sara ang president, si Digong ang vice president, pero garapala na yan, sobra na yan. Ito naman, itong nangyayari sa PDP laban, ito, galing ito sa PDP laban, nagkakaroon ng power struggle sa loob ng PDP laban. Ang nangyari kasi sa PDP laban, ang iniisip ni Duterte, kakapitalin yung kasikatan ni Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao, siyempre, sikat yan, boksingero, sikat yan sa mga masa. Sikat yan si Manny Pacquiao. Ang gusto ni Duterte, si Manny Pacquiao ay magamit para sa kandidatura ni Sara. Pwedeng gawin niya uling campaign manager. Kaya ginawa si Pacquiao na presidente ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, itong PDP laban. President. Kumbaga, yun namang posisyon na president, parang lang yan eh. Ang tingin nila,
ano lang, gagamitin lang yung pangalang Pacquiao. Pero ang kandidato sa presidente si Sara at ang vice president si Bongbong. Pero dahil sikat si Pacquiao, siya ang ginawang presidente ng PDP Laban. Ang problema, kay Pacquiao, maraming nagtutulak din kay Pacquiao na mga politiko na ayaw kay Sara at ayaw kay Bongbong, tinutulak si Pacquiao na tumakbong presidente. Mga miyembro mismo ng PDP Laban. Ang isa halimbawa dyan, si Coco Pimentel. Si Coco Pimentel, hindi Sara. Pacquiao. Hindi rin Bongbong. Si Coco Pimentel. Yung dating PDP Laban, president, at dating speaker ng House, si Pantaleon Alvarez. PDP Laban yon. Pacquiao din siya. Kumalas na siya sa PDP Laban, sumama na sa reforma, yung dating partido ni Renato de Villa. Doon na siya ngayon. Yung si Speaker Pantaleon, dating Speaker Pantaleon Alvarez, siya yung nasa likod nung We Need a Leader 2022. Siya 'yon. Yung kinanta ni Eli Buendia at ni Bayang Barrios ng Asin. Yun yung grupo ni yan yung grupo ni dating Speaker Pantaleon Alvarez. Galit yun kay Sara. Dating mataas na opisyal ng PDP Laban. Bagamat kumalas na sa PDP Laban, mayroon na siyang grupo ngayon na reforma. Pacquiao ang tinutulak niya. Si Chavit Singson ng Ilocos, Pacquiao din yan. Bagamat sabi ni Chavit, Pacquiao siya, pero hihintayin niya muna yung desisyon ni Presidente Duterte kung sino yung iap. So, ang nangyayari ngayon, yung original na plano kay Pacquiao na gawing president para siyang parang maging campaign manager ni Sara at ang vice president si Bongbong, hindi nangyayari. Kasi mismong si Pacquiao may ambisyon na rin magpresidente. At marami na rin sa kanya nagtutulak na mga politiko na galit kay Sara Duterte. Ayaw nila kay Sara kasi tingin nila si Sara hindi makontrol. Ang tingin nila kay Sara, maldita. Kaya hindi sila sigurado kung manalo si Sara ay kung yung mga gusto nilang mangyari bilang mga politiko ay pagbigyan ni Sara. Kaya ang iniisip nila, mas mabuti pa si Pacquiao kasi nakakausap. Kaya lang siyempre, si Duterte nga, ang iniisip ni Duterte, si Sara ang dapat magpresidente kasi kahit magpresidente si Pacquiao, pag napaligiran na ito ng mga politiko, baka kahit siya hindi napakinggan ni Pacquiao. At pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC, baka iparesto siya ni Pacquiao. Kaya namumroblema si Duterte dito kay Pacquiao. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga opisyal ng PDP, gustong alisin na si Pacquiao. Ang nangunguna sa pagpaalis kay Pacquiao bilang president ng PDP, si Cusi, yung secretary ng Department of Energy. Itong si Cusi, GMA ito. Panahon ni GMA, mataas na opisyal na ito dati ng gabinete noon ni GMA. Kaya ang nakapaligid ngayon kay Sara Duterte para magpresidente ay grupo ni Duterte at grupo ni GMA. Kung hindi papayag si Bongbong na magpresidente, si Gibo Teodoro, GMA din yan. GMA din yan. Kaya itong si Cosi, iniitsapwera na si Pacquiao para kasi kung si Pacquiao talagang itutuloy niya ang pagtakbong presidente, aalisin na siya sa PDP Laban. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya nga ito, tingnan nyo, di ba? Nag-aaway ngayon si Pia Cayetano at si Pacquiao. Nagkakagalit sila sa Senado. Ay itong si Pia Cayetano, Duterte to, Sara ito Duterte yan. Kaya ay dati ito si Pacquiao, Duterte rin to dati. Pero ngayon sa loob ng Senado nagkakabanatan sila kasi may ini-sponsor na batas si Pacquiao. Parang winok-outan itong si Pia Cayetano na insulto naman si Pacquiao. Sabi niya, disrespect naman ang ginawa ni Senator Pia Cayetano. Ay itong mga nangyayaring itong mga bangayan sa Senado, nagtitirahan si Cayetano at Pacquiao. Ano na yan? Bahagi na yan ng mga hanayan sa politika. Umiinit na. At ang maganda dito, si Pacquiao, pag kumalas ito sa administrasyon, mas maganda sumama ito kila Leni Robredo. Pwede nga itong mag-vice president kay Leni Robredo. Mas malakas pa ito kung vice president Leni kaysa kay Isko o kaya kay Grace po o kaya kay Nancy Binay. Malakas ito si Pacquiao. Leni Robredo, Pacquiao. Kaya yun ang babantayan natin. Pag kumalas itong si Pacquiao, maaaring pumunta ito ng oposisyon.
pabor yan sa oposisyon para matalo si Duterte. Kung hindi man ito sumama sa oposisyon, kumalas pa rin kay Duterte, tumakbo pa rin presidente, pabor pa rin sa atin yan. Mahahati ang boto ni Sara. Kasi si Sara, Mindanao din to si Pacquiao. Kung tumakbo pa si Marcos, di tatlo ngayon. Hahatiin ang boto ng administrasyon. Kaya maganda itong mga nagiging alignments na ito. Lumilitaw ngayon, ito yung mga posibleng tumakbo. Ito yung mga posibleng tumakbo sa presidente sa 2022. Si Sara, yan na yung minamanok ni Duterte. Ang gusto na lang ni Digong, si Sara ang maging vice ay si Bongbong. Pero kung hindi si Bongbong magpapadisiplina, tutuloy si Bongbong sa pagka-presidente, ang magbabice kay Sara, si Gibo Teodoro, tao rin ng GMA. Si Pacquiao sa tingin ko hindi papayag mag-vice kay Sara. Kaya ang pupuntahan talaga ni Pacquiao, pagkalas niya sa PDP laban, ito, hindi ko nga pala ito na-discuss. Ito yung memo ni Pacquiao sa lahat ng member. Sabi dito, Memorandum Circular 01-2021. All concerned party members, ignore the call for National Assembly. Ito kasing si Cusi, mataas na opisyal din ito ng PDP laban, nagpapatawag ng National Assembly sa May 31, 2021. Tatanggalin na yata si Pacquiao ay bilang presidente ng PDP laban. Ngayon, sumulat si Pacquiao sa lahat ng miyembro ng PDP laban. Sabi niya, huwag niyong paniwalaan itong kinakalat ni Cusi na magpapatawag ng National Assembly sa May 31, 2021. Ang sabi ni Pacquiao, siya lang daw bilang National President at si Duterte bilang National Chairman ang pwedeng magpatawag ng Assembly, National Assembly ng PDP laban. Kaya umiigting na yan. Tingin ko sa bandang huli, masisipa ito si Pacquiao. Kasi syempre, karamihan naman ng PDP laban, bagamat marami siyang supporters sa loob ng PDP laban, sa huli, ang mangingibabaw dyan yung mga makasara. Yung mga makasara, mamaniubrahin yan. At sa bandang huli, itong si Pacquiao, pupunta ito kay Speaker Alvarez. Nakahanda na yung partido ni Alvarez na reforma. At pwede ring makipag-usap si Pacquiao sa oposisyon. Ang alam ko, nakikipag-usap na ito sa mga leaders ng Aksyon Demokratiko. So pwedeng si Pacquiao tumuloy na tumakbong presidente o kaya makipagkoalisyon sa oposisyon para lang matalo si Sara Duterte. Malaking posibilidad yan. At mas maganda yan. Anyway, alin man dyan ang mangyari, tumakbo man si Pacquiao na vice president ng oposisyon, ni VP Leni Robredo, o kaya ay magsariling takbo na presidente, pabor pa rin sa atin yan. Alin man dyan na mangyari, sumama man siya sa oposisyon, o kaya tumakbo mang hiwalay na presidente, lalo pa kung tatakbo si Bongbong, di ibig sabihin, Sara, Bongbong, Pacquiao, hahatiin ang boto ng kampo ni Duterte. Pabor lahat sa atin yan. Pabor lahat sa atin. Ngayon, kung tutuloy si Leni Robredo, at si Isko Moreno ay tumuloy pa rin. Kasi sa ngayon, sabi ng isang bayan, ang pinagpipilian ng isang bayan sa presidente, ito. Si Leni, si Grace Poe, si Isko Moreno, hindi ko na nailagay dyan, pero binanggit din ng isang bayan, si Nancy Binay at saka si Trillanes. Pero, kung tumakbo si BP Leni at tumakbo pa rin si Isko Moreno, medyo hindi maganda. Mas maganda sana, sumuporta na lang sila Isko Moreno at si Grace Poe. Sila Nancy Binay, sila Trillanes, kay Vice President Leni Robredo. Para, tama yung sinasabi ni Vice President Leni, dapat isang kandidato lang, dapat. Kumbaga, dapat ang pwersa ni Isko, ni Grace Poe, ni Binay, ni Trillanes at ni Leni, isa lang dapat. At dapat, ang piliin dyan, siya lang, si Leni. Yan ang pinakamaganda. Ang problema, kung hindi pumayag si Isko, kasi maraming nagtutulak kay Isko, parang ang ginagawa ni Isko Moreno ngayon, nakikipag-usap sa isang bayan, pero ang ginagawa niya, pag hindi siya in-endorse, parang tutuloy pa rin siyang tumakbo. Yun yung Pag halimbawa si Lening tatakbo, baka tumakbo pa rin. Pero anyway, kung magkaganyan man, ito ang magiging andyan. Kung hindi talaga mapigilang tumakbo si Pacquiao, hindi mapigilang tumakbo si Bongbong, tuloy na si Sara, at kung si Vice President Leni ay siya na yung pambato ng oposisyon, pero hindi pa rin mapigilan si Moreno na tumakbo, okay na yan.
mas mahahati na ang mahahati na. Mananalo na diyan si Vice President Leni. Malakas ang laban. Pero siyempre, lalo na kung si Moreno at Pacquiao ay sumama sa oposisyon kay Leni at lumaban pa si Duterte at si Marcos, lalong pabor sa oposisyon. Yan po yung mga dapat nating isipin sa eleksyon sa 2022. Ang isang bayan, magre-release ng mga nominees, yung mga nakikitang pagpipilian para sa 2022 sa June 12. Hintayin natin yan. Kasama na dyan yung mga pagpipilian sa presidente, vice president, at saka yung mga senador. Kasi naririnig lang natin sa sinasabi ng isang bayan, yung mga sa presidente at vice president. Sa senador ay hindi. Pero dito, sa June 12, ilalabas na ng isang bayan yung mga nominees. Anyway, ito yung dapat nating pukusan. Isang kandidato lang dapat. Yan yung sinabi ni Leni Robredo. I believe there should only be one opposition candidate in the 2022 election. Yan po ay kung gusto nating manalo tayo. Yan po. At si Vice President Leni Robredo, ang pinakamagandang nag-iisang pambato ng oposisyon. Yan po ang maganda. Kasi sana magparaya si Isko, magparaya si Grace po, magparaya si Nancy Binay, magparaya si Trillanes. At kung si Pacquiao ay sumuporta rin kay Vice President Leni Robredo, ang matitira diyan, Leni Robredo laban kay Duterte at laban kay Marcos. Maganda yan. Malakas ang laban natin sa 2022. Pero kung hindi talaga mapigilan, ito yung pwedeng si Pacquiao tatakbong hiwalay, si Bongbong tatakbong hiwalay, si Sara pambato ni Duterte. Si Moreno, kahit ngayon pinagpipilian ng isang bayan, kung hindi magpapigil, baka tumakbo. Baka tumakbo pa rin na hiwalay. Anyway, hihintayin natin ang mga developments na yan. Hihintayin natin. Ngayon, pag-usapan natin tong birthday ni Secretary Jesse Robredo. Dami nating viewers, hindi ko nababasa yung mga comments. Ginaganahan ako magbigay ng ginaganahan tayo mag-discuss eh. Anyway, birthday ni Jesse Robredo ngayon, May 27. Ito yung ika-63 na birthday. Kung buhay si Jesse Robredo, ika-63 niyang birthday ngayon. Itong si Jesse Robredo, ay marami kayong hindi alam tungkol kay Jesse Robredo. Unang-una, hindi nyo alam marahil na si Jesse Robredo ay pinsan ng mga Villafuerte. Yan, trivia yan. Galit tayo sa mga Villafuerte kasi pag sinabing Villafuerte, trapo. Pero, ang hindi alam ng marami, si Robredo at si Villafuerte ay magpinsan. Yan. Hindi siguro nyo alam, ako po kasi, taga rito ako sa Naga City, alam namin yan. Si Jesse Robredo at si Luis, yung mga Villafuerte, ay magpipinsan yan. Paano natin yan mapapatunayan? Ang pinakamatandang politiko ng mga Villafuerte, ang pinakamalaking politiko ng mga Villafuerte, yung pinakamatanda, ay si Luis, yung senior. Luis R. Villafuerte, senior. Ngayon, anong ibig sabihin ng R doon? Robredo. Robredo. Luis Robredo Villafuerte Sr. Yung matandang Luis na trapong-trapo, yun yung ama ni El Rey. Yung ama ni El Rey, si Luis Sr. Ang middle name noon, R. Luis Robredo Villafuerte. At sa katunayan, ang nagpatakbo kay Jesse Robredo na maging mayor ng Naga City noong 1988 ay si Luis Villafuerte Sr. Yan yung mga dito para mas maintindihan nyo yung politika dito sa Naga City. Ngayon, matagal kasing panahon na ang politika ng Camarines Sur hawak ng mga Villafuerte. Kasi kahit nung panahon ni Marcos, nung panahon ng Marcialo tayo,
ang Villaperte nakadikit yan sa Marcos. Alam nyo naman si Luis Villaperte Sr., Trade Minister. Trade Minister ni Marcos. Trade Minister. Nung nabuo yung interim batasang pambansa noong 1981, tumakbong assemblyman si Luis Villaperte Sr., kay Marcos yan, na KBL. Pero nung bumahon si Marcos, lalo na nung pinatay na si Ninoy, naisip na nakikita na ni Luis Villaperte Sr. parang mabaho na si Marcos. Kailangan ko na yatang kumalas. Kaya, 1984 election sa batasang pambansa, si Luis Villaperte Sr. tumakbo sa bandila ng Unido, yung oposisyon. Kaya mula noon, naging oposisyon na si Villaperte Sr. Nang mabagsak si Marcos noong 1986 at magkaroon ng bagong konstitusyon ng 1987, si Cory binigyan ng power para mag-appoint ng mga OIC. Ang nag-create noon si Cory ng isang ahensya ng gobyerno. Ang tawag po doon ay Presidential Commission on Government Reorganization. Kumbaga ang binigyan ng kapangyarihan ni Cory na mag-reorganize ng mga mayor at governor, kasi dapat yung mga mayor at governor ng KBL matanggal. Ngayon, ang ginawa ni Cory, ang ginawa niyang hepe ng Presidential Commission on Government Reorganization, ito yung mag-a-appoint ng mga OIC, si Luis Villaperte Sr. Ganun ang kapangyarihan ni Luis Villaperte sa panahon ni Cory. Ngayon, diyan na-appoint si Duterte na maging vice mayor ng Davao. Ngayon, yung pag-appoint ng OIC, pansamantala lang yon. Noong 1988, nagkaroon ng unang eleksyon na lokal, ibig sabihin mayor, mayor, congressman, governor. Ito yung unang eleksyon sa panahon ni Cory ng mga mayor, governor, kasi dati OIC lang. So nagkaroon ng eleksyon noong 1988. Pag-eleksyon sa 1988, naglaban ngayon yung Roco at Villaperte sa Naga. Ang manok ni Raul Roco, yung kapatid niyang si Ramon. Kaya ang pambato ng mga Roco noon na maging mayor ng Naga, si Ramon Roco, malakas yun. Kasi mas malakas yung Roco sa Naga City. Bagamat sa Camarines Sur malakas ang Villaperte, pag Naga City, Roco. Si Raul Roco noon, na oposisyon na din, ang minamanok niyang mag-mayor ng Naga noong 1988, si Ramon Roco. Si Villaperte naman, ang manok niya na mag-mayor ng Naga noong 1988, si Jesse Robredo. Ay si Jesse Robredo noon, hindi pa ito kilala eh. Hindi ito kilala. Mas kilala si Ramon Roco. Ano? Yan. Mas kilala si Ramon Roco kaysa kay Jesse Robredo. Kaya lang, ito kasing si Jesse Robredo, graduate ng Lasal, technocrat ito, magaling ito sa mga government projects. Siya yung hepe ng Bicol River Basin Development Program. Ito yung programa ni Marcos noon sa Bicol River Basin na pinupunduhan ng World Bank at ng IMF. Ang naglagay sa kanya diyan sa Bicol River Basin si Cory, dahil din sa hiling ni Villaperte. Talagang binigyan niya ng malaking posisyon itong si Jesse. At nung mag-eleksyon na noong 1988, minanok ni Villaperte si Jesse. At yung labanan na yan ng 1988, hindi naman madugo. Talagang matinding bakbakan yan. Matinding bakbakan yan. Kasi ang naglaban, Roco, si Ramon, hindi si Raul, yung kapatid niyang si Ramon. Si Villaperte naman, ang minanok naman ni Villaperte, si Jesse. Hindi kilala si Jesse, mas kilala si Ramon Roco. Pero, dahil binuhusan talaga ni Villaperte ng pera si Jesse Robredo, at saka pinackage si Robredo na ito raw yung magpapaunlad ng Naga City, at siyempre, maraming mga maruruming taktika sa politika, kahit yung mga mga issue ng mga kabit-kabit ni Ramon Roco, inilabas talaga sa publiko. Ginamitan talaga ng maruming taktika sa politika. Natalo si Ramon Roco, nanalo si Jesse Robredo. Ang problema diyan, nung manalo na si Jesse Robredo noong 1988, mag-i-re-election na naman 1992. Kasi yung sunod na eleksyon ng presidente at saka ng mga mayors, governor, 92. Synchronized na.
Pag 1992 elections, unang re-election Jesse Robredo, kumalas siya ngayon sa Villafuerte. Kumbaga ang ginawa ni Jesse, kumalas na sa Villafuerte. Kung si Villafuerte ang nagpanalo sa kanya, pinsan niya si Luis. Noong 1992 elections, nagbuo siya ng sarili niyang line-up mula mayor, vice mayor, tapos mga dosing councilors. Mula 1992, yung grupo na yan ni Jesse Robredo, yan na yung nananalo sa Naga. Yan yung tinatawag na ubos kung ubos, gabos kung gabos. Kumbaga ang local elections na mayor, vice mayor, saka yung dosing councilors, pati yung congressman na dinadala ni Jesse Robredo sa Naga, kapag nag-i-eleksyon, every 3 years yan. Every 3 years, walang nakakapasok na kalaban. So 92, 95, 98, 2001, 2004, 2007. Yan. Lahat ng eleksyon na yan, ang nananalo dyan, yung lahat ng kandidato ni Jesse Robredo. Yan yung tinatawag na ubos kung ubos sa Naga. Hanggang ngayon, ganyan ang politika sa Naga. Kaya napamahal talaga sa Naga si Jesse Robredo. So yung kinikwento ko po sa inyo. Kaya ito si Jesse. Bakit ba si Jesse napamahal sa Naga? Kasi yung estilo ni Jesse sa mga estilo, siya down to earth. Kumbaga yan, kaya nga ang tinawag sa kanya chinelas leadership. Kasi naglalakad lang yan sa Naga, nakachinelas, tinatabihan lang yung mga tambay. Kahit umaga, kakatuking ka sa loob ng mga bahay. Kahit, ganyan si Jesse Robredo. Ganyan yung politika niya. Hindi yan elitista. Hindi elitista si Jesse Robredo. Yan yung kaya lahat ng kandidato ni Jesse Robredo dito nananalo. Nananalo yan. Mula congressman, walang nakakapasok na kalaban. Kahit isa. Kahit isa. Ganyan po ang politika ng nung ito yung yung nakaputi dyan sa gitna, yan si Mayor Bongat, yan yung dating mayor. Yan yung mga supporters ni Jesse. Kasi nung pinapa-disqualify siya, ayaw siyang patakbuhin kung ano-anong isyong ginamit sa kanya, nanindigan ng mga taga-Naga na lumaban. Kaya nanalo na naman si Jess. Kahit anong gawin sa kanya, hindi siya natatalo sa Naga. At kahit na nung mamatay si Jess Robredo, 2013 elections ng congresswoman, unang tumakbong congresswoman si Leni Robredo, kalaban si Villafuerte, tinalo pa rin ni Leni Robredo yung matandang Villafuerte noong 2013. At kahit na nung sunod na mga elections, tumakbo na namang kalaban ng mga Robredo si Nelly Villafuerte, yung asawa ni Luis, talo pa rin yan. Kaya pagdating sa Naga, hindi na nanalo ang mga Villafuerte, laging Robredo yan. Nahahawakan ng Villafuerte ang Camarines Sur, pero hindi ang Naga City. At saka yung district, yung 3rd district. Yan yung lakas ng Robredo dito. So yan yung kwento ni Robredo dito. Kaya kumbaga si Robredo talagang respetado ang kanyang politika dito sa Naga City. Yan. Kaya ngayon, yung kaarawan niya, 63rd anniversary, birthday niya, kung nabubuhay siya, ika-63rd niya yun, ginugunita yan ng mga Nagenyo. Kanina, nagkaroon ng misa doon sa JMR Museum. Yan. Nga lang na napakabata pa. Maraki pa sana ang may ambag ni Jesse Robredo para sa politika ng Pilipinas. Kasi nung manalo si Pinoy, linagay na sana si Jesse Robredo sa pagkasekretary ng DILG at doon na nga siya namatay. Pero kahit nang mamatay siya, napamahal pa rin siya sa mga tao kasi sa kanyang ang estilo kasi ng politika ni Jesse Robredo talagang nakalubog sa masa, sa laylayan. Yan yung Actually, kung ang politika ni Jesse Robredo, yan yung ina-adapt ng Liberal Party noong 2016. Kung ganito ang estilo ni Jesse, nakalugat sa masa. Kung ganyan si Marojas, baka nanalo siya noong 2016. Ang problema kasi ng mga liberal, minsan mga elitista na ang mga politiko. Pero si Jesse, kaya ngayong niya, chinelas leadership. Yung nakaugat sa laylayan. Yan din yung ginagawa ni Lenin ngayon.
Kaya si Leni Robredo, kaya yan hindi madali sa kanya ang pagdidesisyon na tatakbong presidente kasi alam niya kung paano nila ginagawa dito sa Naga City. Ang politika sa Naga City, lagi silang panalo dito. At ang sikreto nila dyan, yung suporta ng tao. Yung suporta, damayan ni Leni. Yan yung gustong makita din ni Leni ngayon. Na kung tatakbo siyang presidente, dapat yung suporta ng tao maramdaman niya. Maramdaman niya. Para kasi alam ni Leni na ang sikreto ng panalo kapag ang tao gusto ka. Kapag ang tao gusto ka. Pero kung ang tao parang ramdam mo hindi ikaw yung napupusuan ng tao, mas mahirap na lumaban ng basta-basta. Kaya ang inaano ni Leni ngayon, siguraduhin na ang tao ay suportado siya at suportado siya ng oposisyon. At iisa lang ang kandidato ng oposisyon. Yun lang ang iniisip ni Leni na makakatalo. Kaya nga sabi ni Leni, isang kandidato lang dapat. I believe there should be one opposition candidate. Kasi kung hati-hati ang oposisyon, hindi mananalo. Yun yung Kaya yan yung lesson na lagi yang tinitingnan ni Leni. O ngayon, bilang pagsasara natin, alam nyo nakakalungkot itong alam nyo po, ito ayaw ko sana itong pag-usapan natin dahil nakakarindi na rin to. Alam nyo, simula pa noon, itong mga bashers natin, kung ano-ano na. Totoo ba na Sulid Bongbong Marcos si Insurrecto, kaya ayaw niya kay Trill? Sulid Bongbong Marcos daw ako. Kayo na nanonood sa akin, sa bawat live ko, nakikita nyo ba akong pinupuri ko? Narinig nyo ba akong pinupuri ko si Bongbong? Wala. Nakakalungkot naman. Para lang siraan nyo ako, i-associate nyo pa ako kay Bongbong Marcos. Marcos loyalist daw ako. DDS daw ako, pakawala daw. Ano ba yan? Kung ganyan na ang inyong mga akusasyon sa akin, nakakalungkot naman. Umaabot na tayo sa ganyan. Kaya, ito, asa na si Enzo na Marcos loyalist, nag-iipon ba ng donation para sa sunod na election? Diba? Nakakalungkot. Ito naman, itong isang ito, Mariding Lasan. Itong Mariding Lasan ito, tingnan nyo, post niya, comment niya rin, mga usbaw kayo, taga-Bunyog, pagkakaisa, under by Insurrecto, mga oportunista kayo. Ako ang isa sa magpapatunay sapagkat ako ang isa sa mga biktima nyo. Maaga pa alisin nyo na sa mga FB friends nyo yan. Anay yan, nasisira sa ating pinaglalaban. Tao ni Marcos si Insurrecto, the fruits of the most corrupt in the whole world. Mali pang grammar. Alam nyo, nakakalungkot itong mga ito. Bakit sila umaabot sa ganyan? Anyway, alam nyo po, nakakalungkot. Minsan ako, parang hindi naman to mga DDS, mga antay naman ito. Pero kung makapag-post, kung personal, masyadong foul, below the belt ang mga wala nang pinag-iba to sa mga DDS. Ayaw ko na lang tong patulan. Alam nyo, ang daming niyan eh. Kung ano-ano ng mga accusation sa atin, mayroon daw akong mga kabit, mayroon daw akong scammer daw ako. Alam nyo po, nakakalungkot yan. Hayaan na lang natin sila. Pero sinasabi ko lang sa inyo, hindi ako loyalista ni Marcos. Hindi naging loyalista ni Marcos. Hindi loyalista ni Marcos, hindi naging loyalista ni Marcos, at hindi kailanman magiging loyalista ni Marcos. 1980s pa lang panahon ni Marcos, aktivista na ako. President ako ng Student Council ng Ateneo. Pwede ba yon? Aktivista ka nung panahon ng diktadura laban kay Marcos, aktivista ako, tapos sabihin nyo, Marcos loyalist ako. Ano ba yan? Alam nyo ba ang kasaysayan ng buhay ko? Baka kayo ang Marcos loyalist. Pinanganak ako 1970. High school pa lang ako, president na ako ng student council namin sa high school. Kapag may nakikita akong rally kay Marcos, nandun na rin ako. High school pa lang ako niyan. Nung mag-college ako, presidente ako ng Ateneo Student Council. Pwede ka bang maging presidente ng student council na aktivista ka, na maka-Marcos ka? Hindi.
Kaya nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Bakit sila ganyan? Anyway, salamat po sa mga nagtitiwala. Wala silang maibato sa iyo, attorney. Go lang tayo sa katunayan. Totoo nga po. Ako naman naghahayag lang ng lungkot kasi alam nyo ba tong pinagagawa ko? Hindi naman to simple. Sa panahon ngayon na ang marami natatakot magsalita ng mga nangyayaring kabulukan ng gobyerno, nandito ako, nagsasalita gabi-gabi. Tapos sasabihin nyo sa akin, takot daw ako kaya gumagamit daw ako ng insurrecto. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan po niyan, syempre insurrecto. Bakit ako gumagamit? Kasi syempre abogado ako. Syempre negosyante ako. Professor ako sa College of Law. Professor ako sa... Kung gabi-gabi, kung ang mga post ko napaka-strong laban kay Duterte, ano na lang sasabihin ng mga katransaksyon ko sa negosyo? Baka may mga katransaksyon ako sa negosyo na ayaw nang makipag-transaksyon sa akin dahil sa ganun. Alam nyo po, iba rin naman ang negosyo kaysa sa ginagawa nating tulad nito. So, hindi yun dahil sa takot ako sa laban. Mukha ko nga, kita nyo, gabi-gabi nakikita nyo, tapos sasabihin nyo, takot ako. Nung nagsisimula pa lang ako nung February 2020, unang lumabas ako sa social media, unang nakilala ang Insurrecto at si Bunyog, pinag-aatake nyo na ako, sinasabihan nyo ako, pakawala ng mga DDS. O ngayon, mahigit 1 taon na ako, nagsasalita, may narinig ba kayo sa akin na maka-Duterte ako o maka-Bongbong Marcos? Nakakalungkot naman. Sabi ni Florencio Villareco, Attorney Enzo, unfortunately yan ang common na ugali ng mga Pilipino. Mahilig sa intriga. Totoo nga po, crab mentality. Crab mentality po. Yung tipong hahatakin ka pababa. Hahatakin ka pababa. Hindi maganda. Anyway, ako naman, ito yung inspirasyon natin. Long live Bunyog. Ano mang paninira sa atin, tuloy lang. Yan ang magpaano sa atin. Kaya, salamat sa patuloy na, sabi ni Buyet Lucena, hayaan mo na sila, attorney, at least sa ginagawa nila, nakikilala ka na. Good or bad publicity is still a publicity. Marami sa mga kaantay hindi ka kilala, pero ngayon na tinitira ka ng kapwa-antay, nakikilala ka na po. Yun nga po, kaya lang malungkot, di po ba, na parang ang kailangan natin ngayon, tayong mga antay, magtulungan, palakasin ang hanay natin. Kaya, so, sige po, kayo po ang nagpapalakas ng aking loob. Alam ko naman, para din si Lenny, dami ring bashers. Wala ka namang makitang ginagawang mali kay VP Lenny, pero ang dami. Kung ano-ano nang paninira sa kanya. Parang gano'n na rin lang ang iniisip ko. Gano'n talaga siguro. Anyway, sabi ni Inday Siscon, go, attorney, ganyan talaga. Kapag sa kalam o malakas, laging tinitira at kinikinggitan. Anyway, salamat. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakinig sa talakayan natin ngayong gabi. Bukas po uli ng gabi tayo, 10:20, at sana makapagsimula uli tayo bukas ng maaga-aga. Salamat sa lahat, salamat. Yung pinapakiusap ko, huwag niyong kalilimutan itong aking channel sa YouTube, paki-subscribe po. Salamat. So ngayon, patugtugin po natin yung ating closing song na Walis Tingting. Huwag po tayong paapekto. Tayo pong mga mamamayan, ang mamamayan po, marami tayo. Hindi lang tayo pa kasi nagkakaisa. Pero pag nagkaisa tayo, sabi nga sa kantang ito, suriin ang tingting, 10 may kayang baliin. Yan. Ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kumbaga ang tingting, pag marami, pag hiwa-hiwalay, hindi nabibigkis ang walis tingting, mahina. Pero pag nabigkis na ang walis tingting, 10 man, di na kayang baliin. Okay? So yan po ang mensahe ng kantang ito. Sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiibig. Kahit alam nilang lipunan ay di nag-iba, wala raw magagawa,
mabuti pang tumahimik. Kailan ka kikilos, kailan ka hahakbang, hihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tingting, sampu may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Kaya't halika na, kumilos sumakbang, huwag nang hintayin pang kayo ay maiwan. Ngayon ay tayo na, kumilos sumakbang, nasa pagkakaisa ang paglayang inaasahan. Suriin ang tingting, sampu may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isipin wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Yan po, salamat at magandang gabi, magandang araw sa lahat.